nun. Siguro yun nasa 2,200 natin yung nagastos sa roofing. Pero yun nga, sabi ko sa Boss Nomar ito. Ay, may puti Boss Nomar. Wala. Sa ni Carpenter na siya ngayon. Itong nilagay natin nga dito ilaw. Honor yan. Sabi ko kung tutuloy natin yung mga cabinet, square bar. Tapos tayo nakalimutan sa daw, meron pong hindi na isakay dun sa ating pinamili. Mga door dyan, pinapa-install ko na kay Good morning mga boss, welcome back po muli dito po sa ating channel. Ayan na, Martes po tayo ngayon. Pupunta tayo sa Magalang, tapos baka dumiretso po tayong Tarlac kung makukuha na natin yung pinagawa nating meter base dito sa Dao kay Boss Nomar sa bilihan natin ng mga electrical materials dito sa Marina Arcade sa Dao. Ayan na, mauna muna tayo dito sa Magalang. Check natin kung tapos na po yung balangkas, pwede na tayo umorder ng yero. Ayan na, yero na tayo dito. Tapos titingin din tayo ng dito pala. Insulation, medyo mahal po kasi insulation dun sa malapit na hardware doon. So dito sa may Uniway Santa Ana, medyo mura po yung insulation doon. Doon po kami kumukuha. Insulation double face po yun na 10mm. And nakakatulong din, malaking tulong po yun para maibsan ng init. Hindi masyado mainit yung ng yero kaya meron pong insulation. So ayan, let's go. Magalang project muna po tayo. Ayan, lalakad din po si Hiro. Si Bayo naman yung pupunta sa San Simon. Ihatid niya yung binili nating pintura kahapon. Okay, tayo magalang tayo. Magalang muna, tapos diretso tayo ng Tarlac. Yun o, ayan na mga boss, nandito na po tayo sa Magalang project. Yun o, nasa labas na yung mga ibang tropa natin. So ibig sabihin pag nasa labas na, halos sa konti na lang po, konti na excuse me. Kasamid ako. Excuse me po. Ayan, konti-konti na lang sa loob. Update po tayo dito. Shoutout pala kay paring Louie Puyawan tsaka kay Maring Joanne. Ayan na, tapos na po itong balangkas dito sa pinakabahay. So ay susunod natin babalangkasin itong dito sa may porch tsaka dito sa gilid. So habang pero unahin ko na itong pinakabahay, yung yero siguro ito. Mahuli ko na ng orderin to. Papauna po natin bubungan to para compress ko na rin yung bahay. Magsusukat tayo sa taas. Yan natin yung yero estimate para ma-order ko na. Ba, sige, meron pala kayong bago mason, no? Bagupan yun eh. Ha? Taga saan ka? Bagupan. Kala ko taga Cebu. Si Bitmaster. Shout out. Ang galing makinis makinis Baka yung tansiyan sumunod sa'yo harapan pa naman yan. Magaling po yan. Ayun kinis maganda natin buhay ngayon. Mapino ayan yung ating mga door dyan. Pinapa-install ko na kay Jepoy. Saka yung mga kwarto. Ayun yung mga door jam natin. Yakal door jam. Tigas nyan. Kaya tayo sa taas. Ayan po yung trusses. Itong dito mahaba to.
Itong upper rope halos nasa ano po yan, 40 feet. Halos nasa ano po yan, 12 meters. Pero ito mahaba ito, siguro mga 1 meter ang haba nito. Yan yung yero po dito, hindi natin mabubuo gawa ng hindi makakapasok yung truck na malaki dito. So ang gagawin namin dito, magdudugtong tayo. Dudugtong natin. Mas maganda sana kung buo, kaya lang no choice tayo. Gawa na yung daan doon medyo masikip. Hindi po makakapasok yung malaking forward. For example, yung haba na yan, hindi po papasok doon, hindi makakaliko yung truck. Ngayon, susukatin natin. At least yung ating pinakasanib, habaan na lang natin para hindi siya tutulo. Halos itong sa ibaba nasa ano siya 40 tapos ito nasa 43, halos 43 feet ang yerong kailangan. So magkano tayo, dudugtong tayo. Itong kabila ano siya mga boss, farm ng manok dati ito, kaya lang ngayon wala na manok yan eh. Ayun mga tipi, ang dami mga tipi. Yung maiksi dyan 5.3. Ito yung upper roof. Metong. So yun, okay na. Ano lang natin kung ilang piraso. Estimate natin para ma-order ko na rin. Ay. Ito na po yung ating cut list ng ating mga yero. 20 feet, 22, 25, 21, 6 tapos 4 ating pieces. Pero mga more or less to mga more or less mga nasa ano to 50k 50,000 itong yero natin. Dito pa lang po yan sa pinakabahay, wala pa yung dito. Let's go. Tingin tayo ng yero dito. Order na tayo ng yero. Ayan, nandito na tayo. Tabi natin doon. Mga boss, nakapag-canvas tayo dito. So unang price nila mga boss, ano po to, 0.5 lang kapal lang kinuha natin. Medyo magandang kapal na po yun. Meron po kasi 0.4, may 0.5, ayan, may 0.6. So kumuha tayo 0.5 ang
presyo niya nasa 7. Una sabi nila 90 yata. 90 yata. Tapos naging 80 hanggang bumaba siya ng 75. Ayan, nagipagtawaran tayo doon. Nagipagtawaran tayo hanggang binigay sa atin ng 75 per feet. Tapos ang unang presyo nila ayun, ito 52,282. Tapos napagkasundo namin nag-close kami sa 50,590. Sana binigyan tayo ng discount nung kanilang manager o boss. Sabi ko ganung presyo lang kuha ko dun sa isang ibang hardware. So binigay naman po sa atin. Ay nakatipid tayo ng almost 2,000. Ayan, ito po yung ating official receipt. SI 50,590. Ayan, wala pa po yung ano dito mga boss, yung po insulation. Wala pa rito insulation. Tapos ano pa ba? Ayun lang yung wala kasi wala silang ano doon. Wala silang insulation na 10mm na double phase. Ayan, dito na lang tayo kukuha nun. Siguro yun nasa 2,200 more or less yung presyo nun. Kailangan natin ng ano nun, ng 3 roll, tatlong rolyo. So siguro nasa ano yan, kulang-kulang 7,000 yun, yung tatlong roll na yun. So tama yung estimate natin, more or less mga 50,000. 50,000 nga, 50,590 ang ating nagastos sa roofing. Pero yun nga, sabi ko wala pa tayong insulation dito. So, ayun. Ang gastos siguro ng bubong na ito mga boss, pati yung trusses, siyempre pati labor. Yung gutter natin pala, yung gutter na kinuha ko kahapon nasa 20,000 yun, may get 20 mil stainless po yun, stainless lahat, pati yung flushing gutter natin stainless. And 50,000 tsaka 70. Ayan, yung gastos natin sa ano, sa roofing accessories. Yung sa ating ano, sa ating trusses, more or less mga 100. So siguro itong bubong na to more or less po mga aabot ng mga ano to 250k itong bubong. Wala pa po yung ano dito yung pinakabubong dito sa porch, tsaka yung dito sa anting ano, dirty kitchen, pinakabahay lang yan. Gawing yung plastering. Okay na mga boss, kailangan natin pupunta sa ano ngayon, sa Daw. Kukunin ko yung meter base kay Boss Nomar, tapos bibili na rin po tayo ng mga ilaw doon. So let's go. Tapos diretso pa tayo ng Tarlac. Ayan, nandito na po tayo sa Daw, Pampanga. Tayo doon sa shop ni Boss Nomar, Pabino Variety Store. Bibili na natin yung ating kailangan doon sa Tarlac project. Yung meter base, mga ilaw, tingin na rin po tayo. Ayun, nandito na tayo. Ayun, Pabino Variety Store, Electrical and Lighting Pictures. Hanapin nyo lang po dito si Boss Nomar, yung pong maputing lalaki na long hair. Laki 100mm di uno. Ito po yung ano, ito po yung ating pinagawa kay Boss Nomar. Meter base 1, 2, 3, 4, 5 unit. Tapos meron pang ano dito, breaker. Ito ang ating meter base dun sa mga apartment. Ayan, kung meron kayong mga apartment na gustong naghahanap kayo ng meter base, dito po kay ano, Boss Nomar. Ito, ay may puti Boss Nomar. Wala, si Boss Nomar absent, diyaw pala niya ngayon. Ayan, shoutout kay Boss Nomar. Pinagawa po natin sa kanya yun. Tapos bibili na rin tayo mga ilaw para isang lakad na lang. Anas pa kay pa yun.
Yung maghanap din ngayon solar light dito, marami. Solar light. Yan binili natin nun. Malaki. Magkano yung kasi madagol ngayon eh? Tapos 500 watts. Wow. 3. 3.8. 3.8 oh. 500 watts. Na boss. Pinapalpal ko yung ano mo, yung pag dito yung ayan na, puro mga pinlight pong gagamitin natin doon. Hindi tayo gagamit ng bulb type. Pinlight 35 pieces. Tapos meron pa mga yung 12 watts natin, 35 pieces. Tapos yung 9 watts halos sa ilan na itong 9? 15 na ba yun? 15 na, oh, tama, 15. 50 pieces. Oo. Sa mga 5 unit. 15. Okay na. Sakay natin, sakay. Pali. Meter base. Bigay mo para magkasya. Yan. Bigay mo na lang yan, no, kung hindi kasya. Para masarado yung takip. Eh, di ka. Kasya. Oo, kasya yan. Boss, boss yun na. Ay, boss. Parang hindi. Awas na natin. Kasya. Oo, kasya. Kasya yan. Boss, thank you na. Okay, thank you rin. Ako na besta rin. Oo, besta lakamit gatsawi ng pukain eh, sabi-sabi. Ayan na mga boss, nandito na tayo. Tarlac City Project. Ayun na, okay na pala yung bakod. Ayan na, nandito na po tayo sa Tarlac Project, 5 unit apartment. Ayan na siya. Tapos ayan na po yung pinaka gate, perimeter fence, service gate, tapos main gate. 4 meters po yan. And baka ito doon na lang natin sa farm ipapabricate to. So, tapos ayun na yung mga abang natin para sa ano natin. Ito yung mga entrada. Ginamit natin wire dito mga boss sa PD na number 6 na wire. Ayan, dito po natin lalagay yung kinuha nating base, meter base. Ayan, meter base. Ayan yung ating pinaka service trap. So baka tomorrow pwede na po kung ilagay yun. Ayan, nakaka-plastering pa lang nito. Ito may mga abang 5 unit, 1, 2, 3, 4, 5. Plastering na rin po doon. Ongoing na rin po yung ano nila dito, tiles installation. Yung sa kabila na tiles na rin po yun. Tapos sa pintura, medyo palinis na tayo. 5 unit. Ginagawa na rin po yung stay railing. Si Mang Sani, oh. Si Mang Sani carpenter na siya ngayon. Tsaka yung mga ilaw, yan dala ko na rin. Baka bukas pag-install na rin ng mga ilaw dito. Ito yung tip unit. Railing niya. Talis na rin po siya. Nakalinis na. Pin light ang nilagay natin dito, ilaw. Ito yung mga ilaw natin. Tapos dito, saka dito, halos puro pin light po yung ilaw natin. Tsaka sa CR.
2x2 tapos square bar. Simple lang. No check. Padaan no check. Simpleng design lang ng stair. Stair railing. Tapos nagkaroon po natin ng kulay black. Ito yung mga hamba natin na ano na siya. Na liyan na. Ayan mga boss, ito yung tinalso. Pa-SM board po ito. Tapos steel frame. Parang nila siyang slab. Ayan. Malinis na. Pero hindi pa po totally finish to. Ano pa lang po ito, flat. Saka tayo magpipinish pagka wala na masyadong ginagawa rito. Ayan, meron po tayong additional dito, cabinet. Ayan. Tapos meron po maliit na cabinet yung mga uupa rito. Wala na po kasing space kaya hinang na lang natin nakahang. Dito po kasi pwesto ng bed ng uupa rito. So dito na lang siya mag-uulo. Meron siyang maliit na cabinet dyan. Ayan, medyo limited lang po yung space. Tapos dito meron din siyang closet dito. Ayan. Ito. Wala po nga pala. Dito pala akong nakabili ng mga bisagra dito, mga concealed hinges. Ayan, sabi po sa kailangan pa natin asikasuhin din pala. Tapos yun dito spandrel. Ito yung fifth unit. Ito yung unang-unang matatapos. Ayan. Medyo marami-rami pa. Marami-rami pa pong mga gawain dito. Ayan, ito yung pang 4 unit. Binlockout natin ito. Gawa na meron pa tayo dito mga boss. Tail railing. Yun o, malikabok. Malikabok mga boss sa pagkakawin ng pintura sa talagang malikabok. Ayan o, tapos na rin po ito. Meron siyang cabinet. Same lang naman po yung nito layout. Identical lang. Ito yung isang closet niya. So ano lang siya, mga shelves na lang. Shelves. Presko niya. Pagkahapon dito yung aking presko. Pandrel. Two bedroom. Yung po mga gusto pa lang magpa-reserve dito sa mga apartment habang wala pa pong naka-reservation dito. So pwede nyo pong kontakin ng kukunin ko yung number or contact details ng pwedeng kausapin dito sa mga apartment dito, sa mga unit. Ayan, ganda. Bali na rin po natin mga ilaw. Ayan, mga pinlight po yung lalagay natin dyan. Ayan o. Napakainit pero dito sa loob ng mga unit sa presko. Presko po siya. Dito, yung hangin. Tapos maglalagay ng aircon dito, yung pong proposal dito, ano na lang, magiging split type na lang yung aircon na i-install. Kasi yung pwesto ng aircon dapat dito po siya. Na ano po siya nagamit dito sa mga closet, sa mga cabinet. So if ever daw ano lang yung aircon dito, split type. Ayun o, dapat doon po yung aircon yan, yung location nya. So pinag-usapan na rin naman po naman ni owner yan. Sabi ko kung tutuloy natin yung mga cabinet, so mawawalan po ng space yung ating aircon. Pwede split type. So dito siya magpupwesto kung split type yung aircon. So ayun, napag-desisyonan po nila i-keep yung cabinet, i-proceed yung aircon na lang, mag-split type na lang. If ever pwedeng isang split type lang dito, tapos maglalagay lang ng exhaust fan dito. So isang aircon lang, dalawang unit na yung mapapalamigan. Ayan. Kabok. Yung mga bintana rito halos tapos na rin po ni Boss Poy po yung mga bintana. Hinihintay na lang yung installation dito.
Pero huli natin ilalagay yun. Ready na rin po yun. Ayan yan. Railing pa rin kasi railing. Ganda. Ayan ito. Natapos na po ito, malinis na. Maluwag siya sa tingnan. Sana, pinto. Pintuan natin, halos ready na po yun. Tapos na rin yun. Ito yung pangatlong unit. Ang ating panel board. Ayan o, tapos na itong railing. Ayan, simpleng railing lang naman po yan. Square bar. Tapos tubular na 2x2. Ang ating gamit na pintura pala dyan mga boss, Davis Paint Train Painted, solid gloss. Tapos flat latex Pondo. Drywall lang po ito. Ayan, break time muna po. Pabili tayo ng hamburger. Gini, merenda na na. Mamahal ng tanginginan. So, yun na mga boss, iwan na po natin sila. Meron tayo nakalimutan sa daw. Meron pong hindi na isakay dun sa ating pinamili. So, babalik po tayo sa daw. Kailangan yun, yung breaker nitong meter base. Hindi po na isakay ng mga bata ni Boss Nomar. Yan, shout out. Yan yung breaker, nakalimutan. Hindi po na isakay kanina. Nasa na yung meter base? Andito. Meron po kasing breaker dito na 60 amperes. Ayan, itong pinaka main ng ating panel board 60, tapos ito yung number 6 na wire. So tapos mayroon pang breaker dito sa dito sa meter base. Ito. Meron din po susian yan. LED. Pataas po to. Yan, meron siyang brass body. Saan ko connect yung mga linya. Ayan, dito yung mga breaker. Ayan. Every unit, every meter, meron pong safety breaker din dyan. Hindi lang po dito sa loob. Kaya maganda po ito. Safe na safe. Safe na safe to. Tapos may susian po yan. Ganda ng pagka-fabricate. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. So, dadaan ulit natin. Dadaan tayo sa daw. Nakalimutan isakay. Ito. 60. Ayan, nandito na po tayo sa daw. Ito yung ating nakalimutan kanina. Ayan yung breaker. Ayan, 5 piraso po ito. Tig-isang yun, tig-isa per bawat unit. So tara, uwi na tayo. Ayan na, nandito na po tayo sa farm. Ayan, kagabi nag-swimming tayo dito. Nag-night swimming tayo. Tapos pinalinis ko kanina yung yung ating swimming pan. Ayan, pinapatubigan ni Lolo Boy. Ayan, nilinis na nila. Silipin po natin. Tumubo na yung mga damo dito. Yun. Yun. Malinis yung tubig. Maganda yan, malinaw. Pagka po kasi may tubig to, siya yung pinangdidilig natin sa mga halaman. Inaano ko na lang ng submersible pump. Hinihigop ng submersible pump. Ayan, mas mabilis, mas malakas kaysa dun sa Jetmatic. Tsaka dito sa yung Robin kasi di naman natin araw-araw na pinapaandar yan. Pagka lang yun, tulad niyan, pinatubigan natin to. Tsaka yung swimming pool dun, kapon yun po yung ginamit kong pampatubig. Tapos submersible pump na lang yung ating gagamitin pagka nagdidilig tayo ng halaman. Ayan ang lakas. Ang ganda ng sunset oh.
Ayun mga boss, palubog na po yung araw. Ayun, kitang kita yung ano niya, paglubog niya doon sa may bundok ng, hindi ko alam, bundok ng Sierra Madre yata yan. Ayun siya, palubog na. So yun na mga boss, dito ko na po tatapos yung ating vlog for today. Maraming salamat muli sa inyo walang sawang panonood dito sa ating channel. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.